Nakagawa na ba lahat ng contents tungkol sa Taragis Takoyaki April Fool's Day issue? What are the things we may able to learn from this kind of a situation? Let's find out. Naging RTD bigla. Balik tayo sa topic. Una, siguro ang gagamitin ko na word ay misunderstanding. Para hindi naman ako sobrang mukhang judgmental yung dating ko sa nangyari. For the context, nag-post ang Taragis noong April 1 for their entry ng April Fool's Day. Saying na magbibigay daw sila ng 100,000 sa unang taong magpapatato ng kanilang logo sa noo. And laking gulat ng lahat dahil may kumagat nga sa challenge. Pero huli na niya nalaman na April Fool's Day entry pala yun ng Taragis page. Sa mga di nakakaalam, ang Taragis ay isang franchising takoyaki business na pagmamay-ari ni Carl Pion, isang content creator at isa ring magician. Sa pagkakaalam ko, si Carl ay isa rin dating OFW at nakilala yung Taragis Takoyaki dahil sa pagbibigay nila ng challenge na kung sino yung makakakayang kumain ng kanilang takoyaki na sobrang anghang at bibigyan nila ng bapremyo. Well, ayun na nga, after nung may nagpatato nga sa noo niya ng Taragis Takoyaki logo, ay madaming nag-call out sa Taragis na dapat daw nilang ibigay pa rin yung 100,000 kahit pa man ito ay prank. Dahil dito umani ito ng iba't ibang reaksyon. Mayroong mga nainis, may mga naiyak, naawa, at may mga natawa din. Gayon pa man ay kusang pinuntahan ng Taragis team ang lalaking nagpatato sa kanyang noo para kusa itong ibigay sa kanya yung 100,000 pesos. At bukod doon, inoferan pa siya ng mga tulong ng mga kakailanganin niya. Sabi naman ni Kuya, hindi niya daw napansin na meron palang nakalagay na April Fools doon sa post na yon kapag i-click mo yung picture. Kaya mabilis siyang nagpatato agad sa pag-asang siya yung mananalo. Napag-alaman din na nagawa lang din talaga ni Kuya yun dahil sa sobrang pangangailangan niya ng pera para sa kanyang anak dahil may Down syndrome ito. Bukod dun sa naibigay pa rin sa kanya yung premyo ay dumagsa pa rin naman ang maraming tulong mula sa mga netizens. May mga businesses nagbigay ng cash, vouchers at mga iba't iba pang donations. Well, in businessman's perspective, I don't think nahahayaan ng Taragis Takoyaki na masayang yung kanilang reputasyon dahil lang sa worth 100,000 kung hindi nila ito isisettle talaga. Lalong-lalo na kung ang negosyo ay talagang pinaghirapan ng may-ari na itayo ito. At lalo na kung may plano talaga siyang palakihin ang negosyo. Kaya nagkaroon din ako ng hint na hindi naman siguro pababayaan si Kuya na nagpatato. Pangalawa, nakilala ang Taragis na namimigay na talaga ng mga papremyo dati pa. So I think kayang-kaya din naman nilang i-provide yun. Pero hindi ko sinasabi to para sabihin lamang na okay yung nangyari. Ang binabasihan kasi natin dito ay businessman's perspective. At yung may-ari naman, I think he knows what is the feeling or gaano kahirap mag-grind para kumita ng pera. Kaya siguro he also felt the desperation of the person na talagang kailangan niya yung pera. Although base sa sinabi ng Taragis na team ay their intention is to make just people happy and make fun with the April Fool's Day, ay nag-cause pa rin ito ng damage. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino ay alam yung tradition ng April Fool's Day. But the good thing is, naging accountable pa rin sila sa effect ng action na nagawa nila. Sa kabilang banda naman, sa mundo kasi ng social media ay parang lahat ay posible nang mangyari ngayon eh. Pero ang totoo niyan, sobrang daming hindi totoo sa social media. Dahil ang dali ng mag-post, gumawa ng kwento, mag-edit, or kung ano-ano pa. Basta ang dami. So bilang tayo na gumagamit ng social media, ugaliin nating magbasang mabuti at mag-research. Unawain mabuti ang pinapanood at binabasa. Kahit pa man na nailagay tayo sa isa sa may mababang reading comprehension ng mga tao sa buong mundo, it doesn't mean we can't be better. Hindi ito para kay Kuya lang para ito sa lahat at para din ito sa sarili ko. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap na rin i-determine yung difference ng ignorance at innocence. So wag mong hayaan na ipahamak ang sarili mo nang hindi inaaral lahat ng nakikita mo sa social media. So far, tingin ko meant to happen din lahat eh. Sobrang daming nagbigay din ng tulong kay Kuya, lalo na nung nalaman nila yung situation niya. Sa huli, yung nasa itaas pa rin na makakapagsabi kung bakit lahat ng ito ay nangyari. Pwedeng naging lesson ito or blessing sa both sides. Well, just a friendly reminder.